Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito, sa patuloy na pagsama mo sa amin at pagbibigay ng panahon upang kami patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Ikaw po ang patuloy na gumabay at manguna sa amin, maging ang makakasama namin sa online. Nawa ay mag-join po silang lahat, Panginoon, at patuloy na makakasama namin sa pagpapalago ng kaalaman hinggil sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, maparangalan ka namin at papapurihan sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, Pastor Claude, Pastor Nandit, paki-check nga po, okay po ba yung volume, yung lakas ng boses ko dyan sa inyo? Hindi ko kasi matansya itong mic nitong laptop. At paki-comment nyo lang po kung nagpuputol-putol ba o talagang putol na o maayos naman para ano po. Okay, so sa ating pagkapatuloy sa ating pag-aaral, kagabi nga ay natalakay natin yung isa sa pinakamagandang bahagi ng aklat ng Isaiah chapter 49, which is yung verses 14 to 16. At ito ay tumutukoy sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo kalilimutan. Siyempre, alam natin, particularly ito ay naka-address sa mga Israelita. Subalit, sa practical na application, hindi lang ito sa mga Israelita nakatuon. Sa halip ay pati sa ating mga mamamayan sa panahon ngayon o sa mga mananampalataya na nagtiwala sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Doon sa verse 14, nabasa natin kagabi na tila yung mga Israelita ay nagkakaroon ng pagtatampo o parang sila ay nag-iisip na sila ay pinabayaan na ng Diyos. At sabi nga doon, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Subalit, sinagot ito ni Yahweh doon sa verses 15 and 16. At ang sabi nga niya ay, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kaniyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. At sa verse 16, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Ayan, magandang gabi. Irene, at nandito na rin sa church si Ate Alma, si Sammy at si Abby. Okay, so patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Nire-review natin ang verse 14 and 16 at tinalakay natin kagabi. Yun nga, tumukoy nga ito sa pangako ng Diyos. Ang buhay nating mananampalataya o buhay ng mga Israelita noong kapanahunan nila habang sila'y nabibihag ng Babylonia ay nandun yung napakabigat na talaga namang kaawa-awang sitwasyon nila. Kaya sila'y nagtanong kay Yahweh na sila ba ay pinabayaan na at nakalimutan na niya. Subalit ang tugon ni Yahweh ay hindi niya sila malilimutan. At ito rin ay katotohanan sa ating buhay ngayon, sa ating kasalukuyang panahon. Anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kabigatan o problema nating nararanasan, pwede tayong magtanong sa Panginoon kung ano ang nangyayari. Ang masama ay yung tanong na parang tayo ay nagre-rebelde sa Diyos o parang siya ay ating sinusumbatan. Dahil ang katotohanan, hindi tayo malilimutan ng Diyos anuman ang mangyari. Ang sabi nga natin kagabi ay maubos man ang lahat ng alaala sa mundo, mawala man ang lahat ng mga nilikha, ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mauubos at talagang siya ay hindi niya tayo kalilimutan. Well, natalakay din natin kagabi yung napakaraming mga halimbawa sa Bible ng mga taong naghinagpis sa Kanya. Even ang Panginoong Hesus nung napako sa krus, ang sinabi niya ay, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan sa may ganong sitwasyon? Si Asaph, si Elijah at marami pang iba, in particular siguro sa ating kapanahunan ngayon maraming taong nakakaranas ito, but still yung consistency ng tugon ng Diyos ay ganoon pa rin, nananatili at nangangako na hindi niya tayo iiwanan o kaya ay pababayan, hindi niya tayo lilimutin. Okay,
Sa gabi namang ito, tatalakayin natin ang verse 17 at maya-maya ay verse 18. Ang sabi sa 17, malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo at ang nagwasak sa iyo ay paalis na, o pwede naman sabihin na paaalisin na. Ang sabi sa King James, thy children shall make haste, thy destroyers and they that made thee waste shall go forth of thee. Yan. Sa talata namang ito, makikita natin ang mensahe ng pag-asa para sa bansang Israel, habang binabanggit ni Isaiah ang darating na panahon na ang mga anak ng Israel ay magmamadali na aalis sa pagkabihag o lalaya, at ang kanilang ang mga taong sumira o bumihag sa kanila ay itatapon. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama sa gabi ito. Ang talatang ito ay naghahayag ng isa sa mga pangunahing tema sa aklat ni Isaiah, ang panunumbalik at pagtubos. Ang bansang Israel ay nakaranas ng mga yugto o maraming sitwasyon ng pang-aapi. Sila ay ipinatapon, sila ay binihag, sila ay ginawang alipin, at ang kasalukuyang sitwasyon nga ay dinala sila ng kanilang ng alipin sa kanila sa iba't ibang lugar. Napag-aralan natin ng mga kalipas na panahon na pinapalagay na yung 10 tribo ng Israel ay nangawala. May mga articles about the lost 10 tribes of Israel. Ang karamihan dito kasi ay dinalang bihag ng mga Assyrian sa iba't ibang lugar kung saan sila napadpad. Meron sa Ethiopia, sa Africa, at sa iba't ibang lugar. Pero yun nga, may pangako ang Diyos sa sila itilipulin. Ang literal na nakabalik lamang sa Jerusalem sa panahon ni Nehemiah o panahon ni Haring Ciro ay ang tribo ni Benjamin at saka ni Judah. At syempre, yung mga Levites na nakasama sa kanila. Plus, merong ilan siguro nang galing doon sa iba 10 tribo, pero iilan lamang. Plus, may mga kasama silang mga hentil. Ang talatang ito ay partikular na nagsasalita sa ideya na ang Diyos ay magdadala ng isang mabilis at ganap na pagliligtas para sa bansang Israel. Kaya ginamit doon yung salitang haste sa King James. Ang kanilang mga kaaway ay aalisin sa kanilang kalagitnaan o presensya. So, alam natin lahat ito, napag-aralan na natin noong nakalipas na panahon, yung Babylonia ay agad na matatalo at sila ang magiging alipin, mababaliktad ang sitwasyon sa pamamagitan ito ng Medo-Persia. Ang mga imaheng ginamit sa talatang ito ay makapangyarihan at nakakapukaw, nakakagising ng mga damdamin o ng mga sitwasyon na tila baga nabibigo, parang yung binanggit doon sa verse 14. Sa King James ay ginamit ang mga salitang mga maninira o destroyers, at sila na gumawa sa iyo ng kapahamakan. At sa English ay and they that made the waste. Parang binaliwala sila, binasura sila, at sila ay ginawang parang hindi mga tao ang turing sa kanila. Ito ay nagpapahiwatig ng karahasan at pagkawasak na naranasan ng bansang Israel. Sa talatang ito, ipinangako na ang mga maninira o sinawag na destroyers ay aalis mula sa kanila or aalisin. Ito'y tumutukoy sa sukdulang pag-alis ng mga mapang-api na Babylonians at ang pagpapanumbalik ng kapayapaan at katiwasayan para sa mga tao ng Israel. Ang imaheng ito ay isang makapangyarihang simbolo ng sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa mga puwersa ng kasamaan at ang pagpapanumbalik ng kaniyang mga tao sa kanilang nararapat na lugar at ng karangalan at pagpapala. Susunod na talata ay matatalakay pa natin ng iba pang paliwanag dito, no? Sa mas malawak na kahulugan, itinuturo din ng talatang itong espiritual na katotohanan na ang Diyos ang may kontrol sa kapalaran ng mga bansa at individual. Ang mga salitang ginamit na nagsasabing malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo, o sa King James ay yung salitang magmamadali ang iyong mga anak, thy children shall make haste, ay nagpapahiwatig ng nalalapit na pagdating ng mga pinili ng Diyos na maging tagapagligtas ng kaniyang bayan.
ito nga ay si Haring Siro. At alam nating lahat, syempre generally tinutukoy na magliligtas ay ang Panginoong Hesus. But ito ay ginamit si Haring Siro as a type of Christ. Ito rin ay nagpapahiwatig sa mga Israelita na kumilos at maghanda sa pagdating ng tagapagligtas. So sinasabi na dahil kahit kayo ay nahihirapan, kahit kayo ay nabibigatan, ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil malapit nang dumating ang pagliligtas. Generally, ito ay tumutukoy sa ating praktikal na panahon. Parang katulad ng binabanggit ni Juan Bautista na ihanda ninyo ang mga daraanan dahil paparating na ang magliligtas. At sa panahon natin ngayon, ito'y araw-araw, ito'y patuloy na tinuturo, ibinabahagi sa mga tao na nagsasabing ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Kaya lagi nating tinatanong, handa na ba kayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? Sigurado ka ba na ang iyong kaluluwa ay sa langit pupunta? Alam niyo, pag-aaral natin na ito ay napakarami ng lesson at paulit-ulit na tinatalakay ang ganitong kasiguraduhan. At even yung mga preaching sa Sunday ay uulitin. Hindi naman natin uulitin, kundi magbibigay tayo ng kaparehong tema ng mensahe pero sa ibang perspektibo na rin naman. Pero ang tinutukoy pa rin ay ang kasiguraduhan ng kaligtasan. Itong talatang ito ay nagsisibing paalala sa lahat ng mananampalataya na tinatawag tayo ng Diyos na maging aktibong mga kalahok sa kanyang gawaing pagtubos sa mundo. Tutubusin tayo ng mundo. At ang pagtubos na ito, kailangan tayo ay magkaroon ng damdaming nasasabik. Minsan ang kinakasabikan nating tao yung kalalagayan sa mundo ay kayamanan, mga luho at kung ano-ano pa. Dapat kung meron tayong kasasabikan, ito ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Papaano naman, pastor? Nag-aaral ako, syempre kailangan makagraduate ako. Paano naman nagtatrabaho ako? Mag-aasawa pa ako? Kailangan magkaroon ako ng anak o kaya kailangan ay yumaman pa ako. Okay lang yun na mangarap kasi tayo nandito pa sa mundo. Kaya lang, alam naman natin na lahat na anumang oras pwedeng bumalik ang Panginoon. At pag nangyaring bumalik ang Panginoon, yung ating kurso, yung ating kayamanan, yung ating asawa o mga anak man, lahat yan mababaliwala na. Kasi iba na yung magiging buhay natin sa kalangitan. Pero hindi naman ibig sabihin nito na huminto na yung buhay natin dito sa mundo. Kasi hindi naman natin alam kung kailan talaga darating ang Panginoon. Huwag natin gagayahin yung mga panlulokong ginawa noong 1999. Kasi noong 1999, bago pa lang akong Kristiyano, maraming nagbenta ng ari-arian, maraming namundok, pumunta sa kuweba kasi daw by January 2000 ay magugunaw na ang mundo. Kaso hindi nangyari. Di lahat sila nakatenga silang lahat at mauubos na raw yung tawag dito, yung mga computer system daw ay magkukulapse dahil ang date na nakalagay doon ay kasi yung sa computer programming kasi yung zero na nasa dulo ng 2000 ay insignificant, pababaliwala daw. Actually mga maling balita yon kasi bago mag-December 31, ako personally inadjust ko yung date ng computer ko ng 2050 kasi para pagdating ng 2000 ng December 31 hindi siya magko-collapse kasi makikita ng processor na hindi 3 zero yung dulo, so safe, napakadaling kaya lang marami lang talagang nananakot ng mga kapanahunan na iyon. Maraming mga kulto na nabuo. Ngayon, ang tinutukoy dito ay sa talatang ito, tayo ay masabik sa pagdating ng Panginoon o doon sa pagliligtas sa atin. Pero hindi ibig sabihin, ang sinasabi ay yun ang ating kasabikan, pangarapin natin na mangyari na yon, pero tuloy pa rin ang buhay natin. Kung ikaw ay Kristiyano, tuloy ka pa rin sa pagsamba. Kung ikaw umaawit, nandito yung magiinang mga awit sa harapan ko, tuloy pa rin. Huwag kang hihinto na hindi na ako kakanta kasi bukas darating na ang Panginoon. Paano kung hindi dumating? Hindi nasira ang ministry mo, At
yun pa, basta tuloy ang buhay. Ang hindi mo lang dapat ituloy ay ang paggawa ng kasalanan o mga bagay na kumukontra sa Panginoon. So, ganun po ang nangyayari. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay nagpapahayag ng pag-asa at humihikayat at nagtuturo sa sukdulang tagumpay ng Diyos laban sa mga pwersa ng kasamaan. Napakaganda ng gaano man kahirap ang sitwasyon natin sa kasalukuyan, mayroon tayong tinitingnan na tagumpay sa dulo ng panahon. At alam natin na ito'y mangyayari kasi ang Diyos ang nangako. Kung ako lang yung mangangako, baka mapako ito dahil wala naman akong kakayahan na iligtas ang buong mundo. Pero ang nangangako dito ay ang Panginoong Diyos. Kaya siguradong ito ay matutupad. Ayan, doon sa verse 18, sabi dito, tumingin ka sa paligid at masdan ang nangyayari. Ang mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang nagsasabi, ipagmamalaki mo sila balang araw tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kaniyang mga alahas. Okay, ang talata namang ito ay nagpapahiwating ng makapangyarihan at nagbibigay ng kasiglahang paalala sa mga bayan ng Israel sa kabuuan na nagbibigay diin sa tema ng pagpapanumbalik at pagpapanibago at katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ito yung kasunod noong binabanggit doon sa talatang 17. At ito ay tugon doon sa tanong ng doon sa talatang 14, kung sila ba ay pinabayaan na o nakalimutan na ni Yahweh. So simula sa verse 15 hanggang sa mga susunod na talata, I think hanggang verse 19, ito'y tumutukoy sa tugon ng Diyos sa mga Israelita na sa mas malawak na konteksto at aplikasyon ay tumutukoy din sa ating lahat ng mga mananampalataya. Ayan, so salamat sa inyong mga additional information. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Salamat at naka-join pa po kayo. Okay. Ang mayamang imahe at simbolismo nito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at paghihikayat na nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos at sa kaniyang pangako na ibabalik at magpapatupad ng pagbabago sa kaniyang bayan at sa mga tao nito. Gaya na binabanggit natin kanina, alam nating lahat na napakagulo ng mundo dito na lang sa Pilipinas. Nakakalungkot yung awayan sa Senado, awayan sa Kongreso. Tapos kanina may narinig ako, nakita akong balita na yung baka ako i-block ng Facebook kasi nag-comment pa ako yung ating Justice Secretary si Boying Rimulya, na pag pinakinggan mo yung mga sagot niya sa Senado parang hindi abogado, hindi alam ang batas. Recently na-promote pa bilang ombudsman. Alam niyo yung ombudsman, siya yung ang role nito ay siya yung mag-aaral ng mga kaso sa mga empleyado ng gobyerno. So meron silang plano. Biro mo yun yung simpleng batas. Hindi dapat nga patalsikin yun sa sa DOJ, Department of Justice. Tapos ngayon nangyari na ipinromote pa ng presidente natin. Nakakahiya naman talaga. Anong klaseng buti na lang Kristiyano ako at pastor. Kung hindi, mamumundok talaga ako pag ayon sa mga idea na ganyan. Talagang alam niyo po pasensya na kayo. Medyo nabigatan ako doon sa nakita kong balita. Yung palpak na secretary na-promote pa. Ayan, nakakalungkot po. Okay. So, sinasabi din dito na sa kasalukuyang panahon, ang talatang ito nagpapaalala na ang Diyos ay magpapatupad ng malawakang pagtubos na magbabago sa takbo at kalalagayan ng mundo. Binibigyang diin nito ang gagawing pagtubos ng Diyos sa mundo. Well, bilang mananampalataya, gaano man kapangit ang sitwasyon ng bayan natin, gaano man kakurap, o kung meron man talagang korupsyon, alam naman natin na meron. Pero nakakainis man, pasensya na kayo, medyo nainis talaga ako, ay sa dulo ng panahon ay iaayos naman ito lahat ng Diyos. Minsan talaga hindi maiwasan bumalik sa akin yung pagiging aktivista, kasi nakikita mo yung sitwasyon na nakakainis pa. Anyway,
maging aktivista tayo sa gawaing espiritual sa halip na wag dun sa rebellion. Ang talatang ito ay puno ng mayamang imahe at simbolismo, at ito ay nagsasalita sa mga tema ng pagpapanumbalik, pagpapanibago at ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang talata ay nagsisimula sa isang panawagan, nagsasabing, tumingin ka na sa paligid at masdan ang nangyayari. Ito isang panawagan upang bigyang pansin at pagtuunan ng isip at paningin ang mga nangyayari. Ito ay isang paanyaya na tumingin, mag-observe, makita at maunawaan ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Pagka nag-observe ka sa paligid, ang dami mong makikita. Yung mga signs ng end times. Na siguro nabalitaan natin yung nangyaring lindol ba yon sa Cebu? Ang daming nangamatay, no? Nakakaawa ang mga tao. Samantalang yung mababait nating mga legislators ay nandoon at nagtatalo-talo, nag-aaksaya ng pera ng Pilipinas. Ayan. Ito ay karaniwang tema sa buong aklat ni Isaiah dahil paulit-ulit na tinatawag ng propeta ang mga tao na bigyang pansin ang gawain ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. So, ang daming nangyayari sa paligid. At bagamat sabi natin, hanggang tayo makialam, pabayaan na natin sila. Kaya lang, apektado tayo eh. Ang daming crime, ang daming krimen na nangyayari. Drugs, at kung ano-ano pa. Pero anong taon ngayon, 2025, I think ang election ay, kailan bang election? Mga 2 years from now na. Pinagpaplanuhan na nila yon. At sabi nga sa mga nababasa ko, yung paglalagay kay Boying Rimulya bilang ombudsman ay may planong gawin para pasuhan talaga at idiin ang vice president kasi takot na takot sila, ayaw nilang maging presidente. Hindi ko alam kung anong katotohanan pero yun po ang laro doon. Balik tayo dito. Ito ay karaniwang tema sa buong aklat ni Isaiah dahil inuulit-ulit na tinatawag ng propeta ang mga tao na magbigay pansin sa gawain ng Panginoon. So tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ang panawagan sa atin ay magtuon tayo sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Kagaya nitong ating ginagawang pag-aaral. Kahit na mawalan ka ng gana, kahit na parang naiinis na, ay tuloy lang tayong mag-aral, wag natin silang intindihin. No? Dahil meron tayong ibang misyon, meron tayong ibang ministeryo. Kahit parang pabagsak na yung church, tuloy pa rin ang pag-aaral at tuloy pa rin ang pagbabahagi ng ebanghelyo. At least makapag-share ng gospel kung mayroong manampalataya at sumunod sa Panginoon, malaking biyaya. Sabi sa Bible, pag may isang taong nanampalataya, nag-aawitan ng libu-libong anghel sa kalangitan. Paano kung makadalawa, tatlo? Di malaking bagay po yun. Kaya tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ating pag-aaral at pagbabahagi ng ebanghelyo sa ating mga katrabaho, kaibigan, kaklase, at kung sino pa man. Kahit mga kaaway natin. Ang susunod na bahagi ng talata ay nagpapahayag ng mga salitang ng mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ayan, naghahanda na, nag-iimpake na ang mga Israelita doon sa sitwasyon nila na sila ay nasa Babylonia, pero iniimpake na nila ang gamit nila kasi parang alam nila na babalik na sila sa Jerusalem. Ayan, so meron pa sa inyo nag-iimpake na dahil pupunta na sa langit? Huwag na kayo mag-impake kasi sa langit hindi natin kailangan dalhin ang mga bagahe natin. Ang dalhin lang natin ay ang ating puso na totoong nananampalataya sa Panginoon. Ito ay naglalarawan sa pagtitipon ng mga tao sa Panginoon. Tumutukoy sa kapwa, literal na diwa, habang ang mga tao ng Israel ay bumalik sa kanilang sariling lupain pagkatapos ng pagkatapon. Kasi alam mo yung damdamin ng mga Israelita, sila ay sabik na makabalik. At malasap nila uli, maramdaman nila uli yung kalayaan na sila ay gagawa ng kanilang tahanan at doon titira, magsasaka, maghahanap buhay, magmumuhay ng malaya. Bagamat sa aktual na kasaysayan, hindi naman sila naging malaya talaga. I think naging malaya lang sila noong 1948 noong talaga uli na malayang bansa ang Israel. Kasi pagkatapos naman na sila ay makabalik sa Jerusalem, sila ay naging probinsya ng Medo Persia. Tapos sila ay ginera ng mga Griego
ano pa ba, Roman Empire at kung ano-ano pang marami pang mga bansa. Muli, ang imahe ng pagtitipon at pagsasama-sama ay naghahatid ng pakiramdam ng pagkakaisa at pagpapanumbalik habang tinitipon ng Diyos ang kanyang mga tao pabalik sa kanyang sariling lugar. Ang talata ay nagpapatuloy sa patunay na ang nagsasalita ay si Yahweh, ang Diyos na buhay. Sa tuwing mababasa natin ang mga ganitong pahayag, nakikita natin at nararamdaman yung katotohanan. Naunawaan natin na ito'y tumutukoy sa otoridad na meron ang Diyos na mangusap at magsalita. Ibig sabihin, mangyayari ang kanyang sinasabi. Dahil siya na ang nangako, no? And then idinideklara dito ang otoridad ng Diyos. Sinabi ang mga salitang ipagmalaki mo sila, pagmamalaki mo sila balang araw tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kanyang mga alahas. Alam niyo yung sa realidad ng buhay, practical na sitwasyon, yung pagpapakasal ay isa sa pinaka magandang bahagi ng buhay ng tao, o syempre babae at lalaki. Pero ang pinaka-special dito at pinapahalagahan ay ang babae. Pinapagawa ng magandang damit, puti, malinis, at lahat ng uri ng pampaganda ay inilalagay sa kanya. Ibig sabihin, very special ang pagpapakasal. Ngayon, dito ginawang talinghaga yung pagpapakasal. At sabi doon, tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kanyang mga alahas. Ibig sabihin, ipinapakita dito ni Propeta Isaiah yung kagandahan, yung karangalan na mangyayari o maibabalik sa Israel. Na ang level ay yung babaeng ikakasal. Wala pa sigurong ikinasal na nagustuhan nila yung simple lang. Karamihan ay naghahanda at talaga namang tutuunan. Meron nga tayong mga nakilala na kailangan ng magpakasal pero ayaw magpakasal kasi ang gusto nilang uri ng kasalan ay espesyal. Ay kaya lang sa katagalan na hindi pa naibibigay yung espesyal na kasal namumuhay sa kakasalanan. Yan. Tumutukoy ito sa magiging kahangahangang kalalagayan ng mga Israelita sa huling panahon na bibigyan ng marilag o katangi-tanging itsura ng Diyos. Isang kalalagayan sa ating panahon ay isang kapuri-puri at kahanga-hanga sa lahat ng makakakita. Ikinumpara ang kagandahan at pagiging kaakit-akit sa ganda ng isang ikakasal. Ayan, so nabanggit na natin kanina ito. Yung preparasyon ay hindi simple. Ngayon, ano yung ang practical na nilalaman at itinuturo nito ay ang gagawin ng Diyos na pagbibihis sa tao o ang pagkakaloob ng bagong buhay o tinatawag nating regenerated life. O pinakasimple yung pagiging born again. Kasi pag tayo naging born again o naging mananampalataya ay wala na yung dating pagkatao. So dito, ang pinakamaganda na sitwasyon na mangyayari sa buhay ng tao ay hindi yung ikasal kung hindi yung maging mananampalataya, ma-restore ang relationship sa Panginoong Diyos. Kaya ang bahaging ito ay tumutukoy sa kamatayan ng tao sa kalalagayang makasalanan at muling pagkabuhay sa isang malinis at maka-Diyos na kalagayan. Kaya nga dito sa Touching Lives, nababanggit natin yung salitang mamatay ka na sana, no? Pero hindi ibig sabihin na isinusumpa natin yung tao. Ang ibig sabihin nun ay mamatay ka na sana sa iyong kalalagayan bilang makasalanan at muli kang mabuhay bilang isang tao na nilinis o binigyan ng bagong pamumuhay. 2 Corinthians 5:17, no? Ang mayamang simbolismo sa talatang ito ay tumutukoy sa mga tema ng pagpapanumbalik, pagpapanibago, at katuparan ng layunin ng Diyos. Ang imahe ng pagtitipon at pagsasama-sama ay nagbibigay diin sa ideya ng pagkakaisa at pagkakasundo. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao na yung kanyang pangako noon pa
ay tutuparin at ang kanyang pangako na ibabalik at babaguhin ang kanilang pagkatao buhat sa pagiging makasalanan patungo sa binagong buhay. Sa malalim na katotohanan, ito ba sumasakop sa tinatawag nating theology of redemption or regenerated life or changed life. Ito ay yung teolohiya ng pagtubos at pagpapanumbalik. Isang malalim na katuruan ng Biblia na sumasakop sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaya baka meron pa sa inyo na nagdududa ng kasiguraduhan ng kaligtasan, totoo po na may kasiguraduhan kung totoo tayong nanampalataya. Kalimutan na natin yung mga nagsasabi na nawawala ang kaligtasan. Yan. Okay? Sa panghuli ay muling ipinapaalala ang katapatan ng Diyos sa mga tao bilang tugon na rin sa mga pag-aalinlangan ng mga Israelita na nabanggit sa talatang 14 at sa mga kasalukuyang mabibigat na sitwasyon o panghihina at pagtatanong na nararanasan ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Okay, so sa panghuli, sa pagtatapos ng talakayan natin sa gabing ito, lagi nating tatandaan mga kapatid na may plano ang Diyos. May pangako ang Diyos sa atin. At ito ang dahilan, itong pangako na ito ang dahilan kung bakit tayo naandito sa ganitong sitwasyon, bakit tayo nagsasama-samang patuloy na nag-aaral, bakit kahit mahirap, kahit inaantok na, kahit maraming ginagawa, ay nag-aaral pa rin tayo dahil gusto nating maramdaman at ihanda ang sarili natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Diyos. Ayan. So, nawa ay naunawaan natin ng malinaw ang mga bagay na to at kung kayo naman ay meron pang mga katanungan, muli ay iniimbitahan ko kayo na magtanong, huwag mahiya. At kaya natin ginagawa yung ating Sunday reflection time para yung mga katanungan, pwede nyo isulat yan, yung tanong ninyo mula Lunes, Martes, Miyerkules, ay itanong lang, isulat lang at para pagdating ng Linggo ay mapag-usapan natin. Ayan, so salamat sa inyong mga idinagdag, ang dami dito, ano? I guess mababasa nyo naman ito pag pinanood nyo yung video. Sabi dito, sabi ni Pastor Claude, ilalabas ng Diyos ang totoo. Sabi mo nga pa, Pastor, nung nakaraan, ano ba yung sinabi ko nung nakaraan? Kahit nasa sitwasyon ka na, parang nasasagad ka na, ay magpatuloy pa rin sa pagtitiwala sa Panginoon. Ayan. Sabi ni Brother Edgar, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. Wow, Proverbs 11:30. Di ba yung isa sa tinalakay natin sa discipleship, yung fruit of righteousness? Ayan, so napakaganda. At sabi ni Mami ay, ang pinaghahandaan natin ay ang pagdating ng Panginoon. Ano naman ang nangyayari sa kasalukuyang panahon ay anuman ang mangyari sa kasalukuyang panahon ay nakatalagang mangyayari. Yan, yung kahirapan, yung corruption ay actually yan ay nasa prophecy. Yun ako hindi ako nagkakamali ay nasa 2 Timothy chapter 3. Pag sinasabi doon na pagdating ng huling panahon ang mga tao ay talagang sasama ng sasama. Ayan, yan po yung nangyayari dito sa Pilipinas. Ano po, nakakalungkot lang talaga dahil apektado tayo. Pero pagkatiwala natin lahat sa Panginoon, nakakainis talaga at hindi mo alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo ng opisyal ng gobyerno. Lahat ay may sinasabing parang maganda, parang pangit, pero magtiwala na lang tayo sa Diyos dahil yun ang pinakamahalaga at pinakamagandang dapat nating pagtiwalaan. Okay, so pansamantala po hanggang doon lang muna ang talakayan natin ngayong gabi. Maraming salamat uli sa inyong pagsama. Nawa ay natuto ang bawat isa at naunawaan ang ating talakayan. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Samahan po ninyo. Muli po, Panginoong Diyos, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, sa iyong pagsama, sa iyong pagbibigay sa amin ng oras at mga bagay na aming natalakay. Nawa nga po, Panginoon, ay naunawaan ito ng bawat isa at kung mayroon mang hindi naunawaan at kung may mga katanungan ay dumating ang pagkakataon na ito ay lubos na maunawaan. Salamat po sa bawat isang nag-join at nagtsatsaga. Mayroong commitment sa pag-aaral na ito. Patuloy mo silang pagpalain at gabayan. At maging yung mga hindi nag-join, Panginoon, hindi namin alam kung anong eksaktong sitwasyon nila,
Pero Lord, ikaw na po ang mangusap at patuloy na magpaalala sa kanila. Posibleng sila ay nagiging abala sa kanilang buhay dito sa mundo. Naway hindi nila makalimutan ang buhay espiritual at patuloy na pagpapalago sa iyo. Samahan mo kaming lahat, Panginoon, patnubayan at gabayan. Ikaw po ang aming maparangalan sa bawat sandali ng buhay namin. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa inyong lahat. Tayo ay magtutuloy-tuloy uli bukas, verse 19 to 21 ang ating tatalakayan. God bless everyone. To God be the glory.